there are 6 guidelines of life. Number 1, when you are alone, mind your thoughts. Number 2, when you are with your friends, mind your tongue. Number 3, when you are angry, mind your temper. Number 4, when you are in a group, mind your behavior. Number 5, when you are in trouble, mind your emotions. Number 6, last, when God starts to bless you, mind your ego. Kahit na anong mangyari sa atin, kahit na anong maranasan natin, kailangan tayo mag-ingat. Dahil anuman ang ating gawin, meron niyang epekto, meron niyang bunga. All of our actions have a consequence. Maliit, malaki ang iyong gawin, magkakaroon niya ng maraming bunga. Kaya nga po, si San Pablo sa kanyang sulat din, pinapaalalahanan tayo that in everything that we do, we should do it not with sadness, not with compulsion, but with cheerful giving. Dahil kahit na ang ginagawa mo ay mabuti, pero masama ang loob mo, anong tinatanim mo? Masama, di po ba? Mabuti ang magbigay. Pero kung masama naman ang iyong muka, ang iyong pananalita habang ikaw ay nagbibigay, masasabi mo pa ba na mabuti yung iyong ginagawa? Yung iyong pagbibigay? Di ba hindi? Kung masama ang loob mo, huwag ka na lang magbigay. Amen? Sometimes it is not about what you are doing, but the most important thing is, how are you doing it? Before you do anything, ask, what is my reason for doing it? It is good that you study. Amen? It is good that you go to school. Amen? Pero kung papasok ka sa eskwela, nagdadabog ka, ayaw ko naman itong... Mabuti pa rin ba yung pag-aaral mo? Everything has been given to you for free. Wala tayong hiningi sa Diyos. Hindi naman natin hiningi na tayo mabuhay. Amen? Hindi naman natin hiningi ang hangin na ito pero ating nalalanghap. Hindi mo naman hiningi yung bahay na yan, nandiyan ka, yung pamilya mo, kasama mo. Maraming mga bagay na hindi mo hiningi pero binigay ng Diyos. At pagdating ng araw, pag namatay ka na, iiwanan mo ang mga bagay na ito. Bakit ka malulungkot? Wala kang hiningi, wala ka naman dadalhin. Be happy, enjoy life. Amen? But second, kahit na sabihin mo may kabiguan sa buhay, yang problemang yan, ginagamit ng Diyos para magkaroon ka ng bagong buhay, bagong grasya sa iyong karanasan. Sabi ng ating Panginoon, unless a grain of wheat falls and die, it shall not bear more fruit. Kahit sa kamatayan o pagkasira ng buto, ay may tutubo o usbong at lilitaw na magandang bunga. So bakit ka magagalit? Bakit hahayaan mo na manatili ang sama sa iyong loob? May nagtitinda sa bus. Alam niyo po yung mga sumasakay sa bus, titinda ng chicharon, pugo, balot, mineral water. Itong nagtitinda, nagdadala, puto seko. Alam niyo pong puto seko? Pinupuntahan yung mga nakaupo, puto seko po, puto seko, puto seko. Kaya lang, ito pong bus, dahil sa bilis, muntik nang na-aksidente, nag-sudden stop. Itong nagtitinda nakatayo, anong nangyari? Tumilapon. Anong nangyari doon sa mga puto seko niya? Nadaganan niya. Anong nangyari? Nalusaw. Pagtayo po, nung nagtitinda, nagtinda pa rin. Anong sinasabi? Pulburon po, pulburon, pulburon. Bili po kayo. Tingnan nyo na, kahit na may problema, grasya pa rin yan. Amen? Dati puto seko matigas, nagdaganan. O pulburon na lang. Ikaw, kahit na nadaganan ka na ng problema, paano mo gagawing pulburon ngayon yung iyong pinagdadaanan? Paano ginagamit yan ng Diyos? Para sa ikapagpapala mo, para sa ikabibindisyon mo at kabibindisyon ng ibang tao. Magtanim palagi ang mabuti. Dahil pag marami kang tinatanim na mabuti, expect sobrang dami ding kabutihan ang aanihin mo. Kapatid,
Mga kabiguhan sa buhay, opo, marami yan. Pero kung may pananampalataya ka palagi sa Diyos, kayang gawin din ng Diyos na tagumpay ang iyong kabiguan. Through God's grace, your problems can be a blessing. Death can be a new life. So we pray through God's help to always sow good deeds, even if life is so difficult and hard. All for God's greater glory, and through your sowing, you will also receive blessings.